morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na Truck. So katatapos ko lang i-arrange yung mga order ng medium. Ayan yung wash, sphagnum and perlite. Papakita ko lang sa inyo kung gaano karami kasi ang measurement natin dito hindi by kilo, by volume. Kasi pagka bumili kayo ng medium, no, pag kami nabili ng medium na marami yan, hindi by kilo kasi magaan ang perlite eh. So, ang bilihan namin dyan ay per liters. So kami, pag nagbebenta kami, per liter din. So, paano namin minimeasure yun? So, may dalawa kami classification, measurement na available. So, meron kami tag pa 5 kilos, 5 liters I mean. And another one is 2.5 liters. Pero kung mapapansin nyo ngayon, mas marami to kasi buhaghag nga siya eh. So bukod sa buhaghag, pinapasobrahan talaga namin yung mga bumibili no ng mga medium. So ang gagawin nyo na lang pala pagdating na ito eh hugas na to eh. So lalagyan nyo na lang ng distilled or rainwater, no, tapos banlawan nyo ng isa pa, no, para mas maganda. Pero kung sa mga dependents naman, direkta na mas maganda. Pero sa mga Venus flytrap at iba pang medyo maarteng mga carnivorous plant, mas maganda eh ang gawin nyo, banlawan nyo ng isang beses. So ito yung tatanggalin ko muna. May umorder kasi ngayon ng dalawang tag 5 liters at isang 2.5 liters. So dito namin nilalagay, tapos babalot uli namin sa isa pang pouch kasi minsan may makasabayan na plants. So, yung iba pala na plants, pag pinapadala namin, pinaplastic namin yon after na nakapak na, di ba? Tapos pinaplastic. Minsan, ginigit na namin sa medium. Bakit? Kasi ginagawa namin cushion and coolant na rin etong nabili nyo, medium, no, para mas fresh na darating sa inyo. Which is ginagawa natin yun noon pa, nung matindi yung pandemic, para kahit matagalan sa shipping, mas magandang darating sa inyo. So kaya ako binidyo to para makita nyo kung gaano karami yung tag 2.5 liters at yung tag 5 liters. Tama. Nalilito rin ako sa kilos and liters. Ang kilos kasi yung weight yun eh, yung bigat. Ang liters naman, yung volume naman yun. So eto, 7 liters to, yung binibili nyo na Wilkins, no, sa Mercury Drugs, sa mga drugstore, kasi nagamit yan minsan pang mga halo dun sa formula ng mga bata, ang gatas. So itong ginagamit ko kasi para may pasobra na rin kahit pa paano. So yung mga tagpa 5 liters na bibili nyo, malamang sobra yan. So ito yung sobra talaga. Ito yung 5 liters. Sobra to kasi natin, siguro mga 6 liters to mahigit itong ito. So ilagay na natin, balik na natin, tapos measure naman natin yung tag 2.5 liters. So yung 5 liters namin nasa 6 liters yun, more or less. Pero at least sobra dun sa binili nyo, no? Ayan, ito yung 5 liters. Nilagyan lang namin ng number yan kapag maraming nabili. Tulad ngayon, hindi lang isa. Para hindi malito rin yung magpapak sa baba. Minsan kasi hindi ako nagpapak pagka may activities pa akong gagawin dito. Ay, 5 liters ito na yan ako. Bali, okay lang. Para malaman nyo kung talagang 5 liters. Palpak. Pero okay lang. At least, alam nyo na 5 liters talaga to. Napasobrahan ko rin talaga. Makikita nyo baka mas marami ito, or tingnan natin, parehas lang. Kasi ako lang rin mismo nagpapak na ito. Ako rin yung naghugas na ito. Nakita nyo naman sa video nung nakaraan na in-upload natin. So hindi na namin to binabasa pa, kaya mapansin nyo hindi ganun ka moist. Kasi arawan ko na to, piniga para less yung bigat. Kasi pagka sobrang bigat, ibabalik sa amin, hindi makakarating sa inyo kasi
sobra yung bigat doon sa naka-indicate sa reveal. So ayan, halos parehas lang ng kanina. Kung pansin nyo, maganda yung perlite ko. High quality talaga yung perlite na ginagamit natin. Ayan, horticulture perlite. Ayan, horticultural grade, so talaga yan. Dito quality. At hindi ganyan kamura yan. Tingnan nyo na lang sa internet kung magkano yan. Tsaka sa Shopee, Lazada. Ang pinakamura niyan sa online ay 2,000 per sako. Pinakamura yun Kasi magkano pa yung delivery fee. Ngayon nga lang, may nabibili na kumura niyan. Kung taga silang kayo, bumili kayo sa may Great Deals Agri Supplies o dating kilalang Loyola Seeds. O i-PM nyo si Sir Jasper Loyola. Sila yung may-ari nun. At hindi ako sponsored pero i-recommend ko sila sa inyo kasi mula dati pa, before pa ako mag-carnivorous plant, dyan ako nabili. At kung gusto nyo makapunta, kung mahilig kayo sa tanim-tanim ng mga gulay at kung ano-ano pang pagsasaka related sa agriculture, pumunta na kayo dyan kasi parang lugar nila. Kung may divisoria or mall ng mga pagbili ng seeds, gamit at kung ano-ano pa, sa kanila kayo makakita yung mga ramgo na mga seeds, hydroponics and greenhouse materials. Meron rin sila niya, kahit pang equipments, lahat. Ayan. So ito naman yung 2.5. Hindi na ako magkakamali kasi nag-iisa na lang siya. 2.5, okay to dun sa mga bago na nakabili ng mga ilang pasok ng carnivores plant. Pang-ripat nila, panglagay nila sa malalaking planter. Pwede to. Minsan may makikita kayo kanya. Yan. Tanggalin nyo na lang. Pero kahit di nyo tanggalin, hindi naman masama sa alaman. Gawa sa plastic ang recommended natin na mga planter. So yung mga ganong kaliliit na mga plastic, minsan kasama kasi yan sa sako, ritaso ng sako, o kaya kapag store ng mga dito, yung sphagnum, nasasama rin yan. Nakakita ko nga ako na kung ano-ano. So ayan, ito yung 2.5. Ayan, diba? Kalahati. So ayun lang, pinakita ko lang na sapat at sobra pa nga ang ating nilalagay sa ating mga order. So anyway, sa pag-prepare nito nga, ang gagawin nyo pagdating, lagyan nyo ng rainwater or distilled water. Tapos drain nyo. Tapos isa pa ulit. Na pag nilagyan niyo ng rainwater, medyo may kusmikusin nyo para mahugasan talaga. Although wash na yan, personal na ko yun tawag dito, routine ko pagka nakakabila ako ng medium kahit saan galing, kasi hindi naman mura itong mga halaman natin, kaya kailangan ingatan natin. So binaba ko na rin yung mga order ng mga nauna, mga plant ang inuna ko kasi medyo hirap yung ipat at So ito yung sample niya, yung nasa isang video na nauna. Ito yan, pagka nabasahan nyo na ng tubig at na-drain nyo, kung mapapansin nyo, malaki yung difference niya sa mga normal na mabibili nyo online. Kasi kung may mga minekos na ito na yun, na kung hinugasan talaga to, hindi lang hinugasan, kung pwedeng sabihin na piniga at kinusot, ito na yon. Kaya papansin nyo, napakaganda nito na pagtaniman kasi yung roots system ng mga plants nyo madaling ma-penetrate. At kung sa totoo lang, may sikreto kung ingredients na nilalagay dyan na wala kayong makukuha. Kung dito lang sa medium na to, which is best sa mga carnivorous plant.
No, kung nakapunta na kayo dun sa mga tinutubukan ng mga carnivorous plant, yung mga tinatawag nilang ultramafic na condition ng mga tubig and soil. Ayan, may mga nilagay tayo dito, no? Kaya sabi ko sa inyo, kung ilalagay nyo lang dito yung mga nepenthes, huwag nyo lang hugasan. Diligan nyo yung nepenthes after nyo may trim. Sapat na yan, no? Kaya excited na rin ako na magkaroon ng feedback dito sa ating upgraded na mixture na walang fertilizer, walang mga chemicals to. So ako nga, ito ang ginagamit ko, kaya nga magre-repat kami ngayon, no? Para pakita sa inyo na maganda tong medium natin. At hindi lang maganda, kundi recommended rin to at tinatangkilik ng mga mas matatagal pa sa atin na mga nagka-carnivorous plant, mga lolo na lolo na, mga chewin lang. No? So bumibili sila sa akin dati nung gumagawa pa ako niyan, persa ako. So natanong niya ako nila kung ba't hindi na ako nagawa, sa kadahilanan na busy ako noon. So ngayon medyo may time ako, ngayon gumawa ulit ako. So hindi ko alam kung matutuloy kan dire-diretso ko kasi mamaya magtaas na naman yung mga materials na ginagamit ko, baka hindi na ako makapag-produce, pero sabihin ko sa inyo maganda yan. At hindi siya yung tulad ng ito, papakita ko sa inyo yung difference. Difference noon at neto. Ito kasi usually na ginagamit nyo kasi sabi nyo maputi at maganda nga yan, pero pansinin nyo long fiber po yan na maaring makasakal sa mga root system ng inyong plants, which is ayun yung sinasabi ko rin sa wife ko, pagka magtatanim siya, huwag niya iikot to basta-basta sa rhizome. Ang gagawin niya, pataas na lang, no? Kung ito yung halimbawa, kung ito yung plants, pataas yung pagkaka-orient ng plant pag itatanim niya. Kung ito yung gagamitin niya, yung long fiber, ganyan, pag ganyan. So wag pa ganito, kasi yung iba naturo, which is tinuro ko rin to dati, ngayon hindi ko na ginagawa kasi napansin ko lang rin na nasasakal nga yung rhizome. So hirap silang mag-expand yung root system pati yung rhizome. At hindi rin maganda yan pag makikita nyo. May mga ganyan kaming tanim dati, mga luma. Which is, kinore ko na rin yung wife ko sa pagtatanim. Sabi ko, huwag mo nang iikot. Ayan may mga paikot minsan na ganyan. Ito. Ngayon, yung iba natutunaw nga Kaya maganda, yung orientation yan. Paano na lang, tulad ng mga ganito. Hindi na namin iniikot. So maganda yung tubo nila. Pagka puro pataas, yung mga spot yun. So, pag paikot kasi, medyo alanganin. Dito ko siya nakorek kasi may mga may mga paikot pa rin siya dyan. Sabi ko sa kanya, padiretso. So, ayun yung advantage. Kapag yung ginamit nyo, saan yan? Dito. Pag ginamit nyo, itong medium na ginawa natin. Kasi kung mapapansin nyo, hindi na siya paikot-ikot, no? So, naano na siya, yung parang nadurog. Kasi inaapak-apak namin. Inugasan namin to. Alam niyo kung ilang bandawang ginagawa namin dito? 7. Tapos babanlawan nyo pa sa pagdating dyan, yung isa pa. So, 8 na. At didiligan nyo pa, di siyam na. Kami na bahala dun sa 7. So, kayo na lang dun sa remaining, no? So, papansin nyo yan, siguro after 3 months, bago na medium namin lahat. But 3 months pa. Kasi isasakripisyo na namin lahat ng medium namin dito. At mag-i-spray kami ng Maxi. So para medyo lumaki-laki itong mga halaman natin, mag-i-spray kami ng fertilizer. So yung old medium, hindi na namin gagamitin. Gagawin namin dyan, hugasan namin, maaring gamitin sa ibang mga carnivorous plant na hindi ganun kaarte. Or maaring hugasan hanggat bumaba ulit yung medium. Which is ginagawa naman natin dito. So yun, ngayon ang aking plano. Ayan, init ngayon Kaya yung iba, okay naman, maganda. So yun lang muna. At marami pa tayong gagawin ngayon. Dali, ito, nakapila itong mga gagawin ko.
Tatanggalan ko ng grips dito sa area na yan at dumating agad no pagka-order ko nung araw na yon ng mga net. Dumating agad kinabukasan, ang bilis. 90 meters no ng dito ng net. Ba't ang dami sa yung sa sobra gagamitin natin sa mga net, sa mga basket. Yung kabuuan nun, i-cover na natin dito sa ating growing area sa taas lang. Para nakakapasok pa rin yung mga ibon sa baba. Para kasi kawawa naman yung ibon sa paligid. Para makakain sila. Tapos yun, makainom rin sila. At makakain rin sila ng grapes kasi hindi ko naman talaga ito puputulin totally. May area lang ako napapatubuin sila. O dun manginginain yung mga ibon. Kasi mga grapes ngayon, yung tagal na mahinog sa klima ngayon. Hindi na yan basta-basta mahinog. Natatawa ako, naalala ko kahapon. Pumunta dito yung mga tropa ng anak ko. Mga grade 2 student. Sabi na, uy, pagkain kami. May mataba kasi doon na sumama. Sinubo niya agad. Sabi niya, ang ano daw, ang asim. Yung isa naman, nahihiya siguro magsabi, tamis, ganun. Nakakatawa yung mga bata. Ang daming tanong. Kaya sabi ko, normal lang talaga yung matanong pagka gusto matuto eh, no? Sa mga bata nga makikita natin. Kaya minsan pasensyahan nyo na pagka nahiblad ako pagka sa mga maraming tanong. Minsan. Pero ayun nga, ayun na yung ating medium ngayon. At alam nyo kasi, kung hindi nyo hugasan, ganito yung itsura ng medium. Namang ganyan ha. O, ganito, pag may medium kayo at na-stuck at hindi nyo hinugasan, ganito nangyayari. Huwag kayo mag-alala, hindi ko ito ginagamit pang medium sa mga beans ninyo. Hinugasan namin. Ito yung napabayaan ko na kaya nagka-algae na. Hindi ko na ginagalaw. Pero hugasan ko pa rin yan. No, isasama ko yan sa mga hugasan. So tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano parang nagburo na ako ng alak niya. Wine na. Or parang pang barnis na yung itsura. Hindi kasi malinis. Or yung tannins, ayan, na sumasama dyan. Kaya napakaganda na pag bumili kayo nung wash na. Kasi yung iba sa inyo, wala namang lugar pa. Imekos-mekos yan. Bukod doon, hindi naman lahat sa inyo merong access doon sa secret ingredients natin dito. Na gandang klase. Kasi sa mga lugar na lang yun ang mga nakikita ko ng mga kumbaga pure yung natural water supply na walang chemicals, chlorine o ano. So anyway, yun lang muna. Ka-idea na sila kung anong gagawin nila. So yun na muna. God bless sa inyo and bye bye.